Hi guys, good day to everyone. Ngayon ang i-feature natin ay ang dream house ng ating ka-OFW from Vietnam, si Sir Oli Marsan na taga Mangaldan, Pangasinan. Ang kanyang dream house guys ay 3-bedroom bungalow. Ang area ay 118.75 square meters, 9.5 meters by 12.5 meters. Nung una guys, ang budget niya ay 350,000. Napakaliit lang na budget para sa bahay. Pero napakahirap kasi ng OFW guys. Kailangan mong tumulong sa inyong pamilya sa Pinas. At the same time, yung sarili mong expenses. At magsisavings ka pa para sa iyong mga gustong bilhin o yung dream house mo na pinag-iipunan. So guys, ang pinagawa niya sa atin ay yung nagpatulong sila sa estimate ng trusses and roofing. Dahil nakita nyo naman guys, yung design nila is 4 aguas. So, 4 aguas ang dinesign natin guys. At nag-estimate na rin tayo kung magkano magagastos niya sa single angle steel truss at saka yung rib type roofing. Ang estimate natin guys ay base sa current price sa Pilipinas. So, nandyan lahat guys ang quantities ng mga materials na gagamitin. At yung labor. Labor nito guys ay napakamahal ngayon. Dahil tumaas na rin ang presyo ng materials, tumaas na rin ang presyo ng mga workers natin. Pati na rin sa rib type. So, ang estimate natin guys ay umabot ng 300,000 plus. So, napakamahal nito kasi ang budget lang ng ating kababayan ay 350,000 lang. So, ang ginawa ng ka-OFW natin guys ay nagbakasyon sa Pilipinas upang siya nang magpatayo at magporman sa sarili niyang dream house. At ang kanyang katulungan ay ang kanyang anak na electrical. Siya na rin ang nag-electrician sa kanilang bahay para makatipid sa labor. Ito guys ang layout ng kanyang bahay. Umabot sa 3,500 pieces ang 4 inches na concrete hollow blocks. Umabot din sa 300 pieces ang 10mm reinforcing bars. 300 pieces din ang 9mm reinforced rebars. At umabot ng 400 bags ang kanyang semento na kanilang nagamit. Nung nasa trusses na sila guys, ay nag-change siya ng design dahil napakamahal pagka-tragwas. So ang ginawa niya guys ay shed type na lang. Mas madaling gawin at mas mura din ang mga materials. Mabot ang expenses niya sa trusses and roofing niya, pati na rin ang labor. Mabot ng 100,000 na lang. Bago siya bumalik sa abroad guys, ay natapos niya yung 2 CR. Fully finished din niya yung lababo. Nakumpleto rin yung electrical dahil sa tulong ng kanyang anak. At ongoing na ngayon ang plastering. Ang hindi pa natapos ay yung ceiling at tiles, pati na rin pintor. Saka na lang pagbalik niya na naman sa Pilipinas. So ang expenses, umabot siya guys. Total construction cost niya guys, pati yung labor and materials ay 700,000. Napakamura ng gastos guys para sa isang bungalow na pwede nang tirhan. Maraming salamat Sir Oli Marsan sa inyong pagbahagi sa inyong dream house. Kayo ay isang inspirasyon sa ating mga OFW na kailangan nating magtipid at mag-ipon para makapagpatayo na tayo ng bahay, makapag-invest tayo sa Pilipinas. Isa kayong inspirasyon na dapat naming tularang mga OFW upang makamit natin ang ating mga pangarap. Napakahirap ng buhay natin guys, pero nang dahil sa ating pagsisikap ay makakamit natin ang ating mga pangarap. Sa kayong inspirasyon at saludo po ako sa inyo, Sir Oli Marsan. Para sa mga kababayan natin dyan o ka-OFW na may balak magpatayo ng bahay, huwag niyo pong kakalimutan guys na kumontak ng inyong architect para sa inyong design, para matulungan kayo sa mga estimate at para sigurado ang pagpapatayo nyo ng inyong dream house. Ang inyo pong lingkod guys, ako po si Architect Peter Monar. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, huwag nyo pong kakalimutan pakiclick ang subscribe at bell button upang updated kayo lagi sa mga susunod nating video. Maraming salamat po sa inyong lahat.